Actually, marami po tayong topic, no? Pero ito po yung ating unahin. Patungkol po dito sa sinasabi, no, ni VP Sara Duterte tungkol sa pagiging gikapoy na daw siya. Sabi niya, gikapoy na ko sa pagka-plastic daw, no, nitong mga taga Manila, no? So, pagod na daw siya, mga kaibigan, no, sa pagiging plastic ng mga taga Manila. So, tingnan po muna natin, mga kaibigan, no? Mga taga Manila, uy, grabe ka. Okay. Ikapoy na kung anong mga taga Manila, uy, grabe ka, plastic ang mga tao. Ikapoy na kung anong mga taga Manila. So, tingnan natin yung iba pa. Ikapoy na kung anong mga taga Manila, uy, grabe ka, plastic ang mga tao. Ikapoy yun. Ang ikaduha, pagpasalamat gihapon, gikan ka nako sa inyong padayon na pagsalig ug suporta Ang kanyang sa ako ikapoy na kung anong mga taga Manila, uy, grabe ka, plastic ang mga tao. Yan. So mga kaibigan, yan po ang sabi, ang kausap niya dito ay malamang nandun siya sa sa parteng Mindanao, no? Kasi ang mga kausap niya sigurado diyan ay mga Bisaya, mga taga Mindanao, no? So, ako mga guys, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, lagi ko sinasabi, I'm from Mindanao. Sa Mindanao po ako sinilang. Lahat po ng aming mga magulang, mga kamag-anak, sa root talaga namin, no, ugat po namin ay sa Mindanao, no? Ang father ko sa Hingoog City. Ang mother ko naman sa Misamis Oriental, no, sa Medina. Yung iba kong mga kapatid, yung panggitna, isinilang siya sa Digos, Davao, no? Sa Davao del Sur yan, no? Sa parte, no? Parte kung nasaan yung Davao City, no? Yung Davao del Sur, Digos, no? So, yung isa ko namang kapatid sa Cagayan de Oro, ako naman, yun nasa Misamis Oriental, doon sa small town, no? Ayoko nang sabihin yung town kasi kapag sinabi ko yung town, maliit lang yun, guys, maliit lang yung town na yun at lahat ng mga nandoon ay magkakamag-anak lang, no? So, ayoko nang sabihin, baka mamaya alam niyo na, maraming DDS diyan, ng mga di ba? So, for safety, no? So, hindi ko na sasabihin yung town kung saan ako. So, meaning to say, mga kaibigan, taga Mindanao talaga ako, pero nag-migrate kami nga sa Manila, no? 1979, nag-migrate na kami sa Manila. So, eto, kausap ni Sara Duterte dito ay mga taga Mindanao, no? Kasi sabi niya dito ay plastic daw, no? Kikapoy na daw siya daw ay napapagod na sa kaplastikan ng mga taga Manila. So bakit ba ito nasabi ni VP Sara Duterte na napapagod na daw siya sa kaplastikan ng mga taga Manila? Guys, ang pinaparinggan lang naman dito ni Sara Duterte ay walang iba, kundi etong si Mayor Isko Moreno, no? Si Mayor Isko Moreno po ang pinaparinggan dito ni Sara Duterte. Ay marami pong salamat at love and peace. God bless always, Admin Rich. God bless din po, no? So, ayan po mga guys, no? Ang pinaparinggan po niya dito ay si Mayor Isko Moreno, no? So, alam naman po natin mga kaibigan na si Mayor Isko Moreno at saka si PBBM ay nag-meet, no? Nag-meet po sila. Bakit po sila nag-meet? Dahil po sa isang proyekto, no? Hindi lang ito isang proyekto, kundi talagang maraming proyekto na gagawin, no, sa Manila, sa syudad na kung saan mayor po si Isko Moreno. So nag-meet po sila mga kaibigan at pinag-usapan po nila yung napakagandang plano para po sa Manila. So in short mga kaibigan,
Dahil ito ay alam naman ng taong bayan, nakatelevise yan, na pinapalabas yan sa social media, etc. etc. Siyempre, malalaman din yan, hindi Sara, no? Yung pag-meet nitong si Isko Moreno at saka si PBBM. At ito pong si Isko Moreno, mga kaibigan, ay marami pong nasabi, no? Marami siyang nasabi patungkol sa ating Pangulo, na naihayag din ni Mayor Isko Moreno yung pagkakabilib niya, no, sa ating Pangulo, at sabi niya na meron tayong ganitong klaseng Pangulo, dapat ay suportahan natin. Kasi kumbaga, mga kaibigan, hindi tayo palaging nagkakaroon ng ganitong klaseng Pangulo na katulad ng ating Pangulong BBM, no? Minsan lang tayo magkaroon ng ganitong klaseng Pangulo. Hindi palagi ay katulad ni PBBM. So in short, mga kaibigan, ipinahayag po ni Mayor Isko Moreno yung kanyang pagkabilib, no, kay PBBM, sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil nakita niyo naman, mga kaibigan, no, ang ating Pangulo, PBBM, bagamat si Isko Moreno ay kanyang katunggali, no? Katunggali po niya ito 2022, no? National election, presidential election, katunggali niya si Mayor Isko Moreno. And in fact, mga kaibigan, marami pong mga nasabi noon si Isko Moreno about PBBM na hindi maganda. At marami siyang nasabi noon na hindi maganda tungkol sa pamilyang Marcos. At di ba? Marami siyang mga nasabi noon, katulad ng kahit nga si Madam, no, si First Lady Liza Marcos ay kanyang nasabihan ng hindi maganda patungkol sa di umano ay mga napakaraming sapatos, na yung nanay daw niya ay hindi daw nagkaroon ng ganyang sapatos, etc. etc. No? So, in short, mga kaibigan, si Mayor Isko Moreno ay critical siya, no? At ang binabatikos niya noon si President Bongbong Marcos nung katunggali pa niya nung 2022 presidential election. Pero nakita ngayon, mga kaibigan, ni Isko Moreno na, uy, iba pala itong si Pangulong BBM. Iba pala ito. Kasi nung siya ay naging Pangulo na ng Pilipinas, hindi niya tinignan yung kulay. At hindi po siya tumitingin, no, kung ito ay katunggali niya or kung ano man niya, no. Siya po, si Pangulong BBM po ay talaga namang maayos ang pakikitungo, no, dito kay Mayor Isko Moreno. From the beginning pa lang ng kanyang pag-upo sa Malacanang, mga kaibigan, ay talagang maayos ang kanyang pakikitungo, no? Sa lahat, kahit anumang kulay yan. In fact, mga kaibigan, di ba, natandaan nyo, nung pumunta siya sa Bicol, guys, no, natandaan nyo, at nagkamay sila ni Leni Robredo na matindi niyang katunggali at kritiko na nakalaban niya noong 2016. So dito, mga kaibigan, kitang-kita natin na iba ang ating Pangulo. Hindi po dahil sa siya ay plastic, kaya siya ganoon makitungo sa mga tao na naging katunggali niya sa politika. Hindi po dahil sa siya ay plastic, kundi yun talaga ang kanyang tunay na pagkatao. At siya po, mga kaibigan, ay napaka-civil, no, ng ating Pangulo. At Wimi Wambo, so gay counts, sa Elizabeth Sotomel, Sara is Sara, nothing new, instead she's getting worse. Love from Canada. Sa Canada ka pala, Elizabeth Sotomel. Marami pong salamat sa panonood, no, from Canada. Shout out po sa lahat ng mga kabayan natin dyan sa Canada, no. So, tuloy na tayo, guys, no. Eto nga, mga kaibigan, etong si Isko Moreno, naniniwala ba kayo na kaplastikan ang ginagawa ni Mayor Isko Moreno? Naniniwala ba kayo? Mas naniniwala ako, mga kaibigan, na ang ginawa po ni Mayor Isko Moreno ay yung pagiging civil, no? Ito po ang isang bagay na hindi natututunan ni Sara Duterte, yung maging civil ka kahit sa iyong mga katunggali, kahit sa iyong mga kaaway. Be professional. Yan po ang wala kay Sara Duterte, yung pagiging civil at pagiging professional. Kung ikaw ay isang professional, mga kaibigan, isa kang professional na tao, guys,
Pagdating sa workplace, hindi mo dadalhin ang iyong emosyon. Ito po ang wala kay Sara Duterte. Hindi po niya kayang i-master ang kanyang emosyon. Kapag galit po siya, galit siya, wala siyang pakialam at ituturing kanyang plastic kapag maganda ang pakikitungo mo sa iyong mga katunggali, ituturing kanyang plastic. Hindi po ito kaplastikan, ito po ay pagiging civil at pagiging professional. Ika nga, trabaho lang, walang personalan. Hindi porke galit ka sa isang tao, hindi porke naging katunggali mo ang isang tao, ay babastusin mo na siya. Presidente siya ng Pilipinas. Take note. Hindi porke galit ka sa isang tao, ay hindi ka makikipag-work na kasama siya para sa iisang layunin na napakaganda. Yan po ang wala kay BP Sara Duterte. Hindi po kaya ni BP Sara Duterte na i-contain yung kanyang emosyon. Para po siyang isang taong barbaro, isang tao na hindi man lang natutunan, no? Wala man lang kahit nga good manners and right conduct, wala eh. Isang tao na parang walang edukasyon at all, no? Kasi kung ikaw ay isang taong nakatungtong man lang kahit ng kinder, itinuturo sa eskwelahan. Kahit kinder ka pa lang, kahit nursery ka, itinuturo sa eskwelahan ang pagkakaroon ng good manners and right conduct. Yan ang tandaan natin, mga kaibigan, no? At mukhang hindi rin niya natutunan sa kanilang bahay ang mabuting asal at ang kabutihan, no, na dapat ay makitungo tayo sa ating kapwa. Kahit sino man sila, kahit sila man ay kalaban natin sa politika, hindi man kapareho ng ating mga point of views, dapat ay pinapakisamahan natin ang mga tao. Lalong-lalo na for the common good, for the good of the Filipino people. Hindi ka kasi pwedeng makisalamuha, hindi ka kasi pwedeng makapagtrabaho ng maayos kung puro hate ang laman ng iyong puso. Kung yung pagiging pag-criticize mo sa isang tao, yung galit mo sa isang tao, yung hindi mo makontain ang iyong emosyon na dahil galit ka sa taong ito, galit ka talaga. Well, hindi ka pwedeng maging leader ng bansa. Hindi ka pwedeng maging politiko. Hindi ka pwede sa politika dahil hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Dahil ang gusto mo lang, lahat ay kapanalig mo. Diba? Totong Aguirre, tama, mayabang, halos taga Luzon. Sabi ni Totong, tama, mayayabang halos taga Luzon. Marami road rage doon. Excuse me. Alam mo ba na yung mga road rage na sinasabi mo, ito, sabihin ko sa'yo totoo ha. Dito kasi sa Manila, ang mga tao dito ay talagang masasabi mong iba-iba. At alam mo ba na marami sa Manila, Bisaya. Alam mo ba na maraming nasa Manila, taga Mindanao, Bisaya? Why? Pumupunta sila dito, naghahanap ng trabaho. At yung mga sinasabi mong road rage, madami dyan, Bisaya. Madami dyan, taga Mindanao. Siyempre, may mga pure Tagalog din. Pero kung sasabihin mong mayayabang ang mga taga Manila dahil ay marami dyan mga road rage, hello? Madami, halos dito sa Manila, marami mga taga-probinsya pumupunta ng Manila. Tingnan mo yung mga komunidad dito sa Manila. Or sabihin na natin Metro Manila, no? Metro Manila. Lahat ng lugar dito sa Metro Manila. Madami Bisaya, taga Mindanao, taga Cebu, taga kung saan-saan. Visayas, Mindanao. Bakit? Pumupunta dito, naghahanap ng trabaho. Ang tao sa Metro Manila ay assorted, kumbaga sa biscuits. Assorted, iba-iba, mix. Hindi porke nasa Manila ay sasabihin mo pure na taga Manila. Hindi.
Iba-iba ang tao sa Manila. Kaya nga, doon sa pagsasabi ni VP Sara Duterte na ang taga Manila ay mayayabang, nagkakamali siya doon. Nagkakamali siya. Dahil ang mga tao na nasa Manila ay hindi lahat taga Manila. In fact, kaunti nga lang ang pure Manilenyo. Yun ang sabihin ko sa inyo. Kaunti lang ang pure na Manilenyo sa Manila. Oh. Diba? So, itong si VP Sara Duterte, mga kaibigan, hindi siya professional. Wala siyang professionalism, wala siyang yung sense of pagiging civil, wala siyang ganun. Hindi niya natutunan yan. Hindi niya natutunan sa bahay, hindi niya natutunan magmula nung kinder siya o grade 1 hanggang matapos siya ng college. Wala siyang natutunan at all sa pagiging civil at sa pagiging professional. Sabi nga, di ba mga kaibigan, kapag nasa workplace ka, kailangan professional. Magkagalit kayo, nagbabangayan kayo outside work, pero kapag nasa workplace kayo, kailangan kayo magtrabaho for the common good. Iyan ang wala kay Sara Duterte. Kaya hindi talaga siya pwede maging leader ng ating bansa. Dahil ang leader ng isang bansa, kailangan may malawak na isip, kailangan ay malawak ang pananaw sa buhay. Hindi yung, kalaban ka, itsapwera ka, hindi ako dyan makikipag-usap, hindi ako dyan makikipagtrabaho kasi hindi ako plastic. Ganyan si Sara Duterte. In short, hindi siya professional, hindi siya civil. Yan si Sara Duterte, mga kaibigan, no? So, hindi po siya pwede na maging Pangulo ng Pilipinas. Hindi siya qualified maging Vice President of the Philippines. Tingnan yung nangyari sa atin ngayon. Isang tao na hindi qualified maging Vice President ay naging Vice President ng Pilipinas. Kaya anong nangyari sa atin ngayon? Guys, sayang ang pinapasweldo natin. Meron tayong pinapasweldohan na 300,000 a monthly. Monthly yan 300,000 plus monthly ang sweldo ng Vice Presidente, no? 300,000 plus monthly yan. Hindi ko alam yung eksakto pero nasa 300,000 plus, no? Monthly ang sweldo ng Vice President. May pinapasweldo tayong Vice Presidente pero hindi natin nararamdaman ang Vice Presidente. Alam mo kung ano yung nararamdaman natin sa Vice Presidente? Yung paninira. Yung pagwasak niya, pagsira niya sa ating bansa. Yung pagpapabagsak niya sa ating ekonomiya. Yung paninira niya sa ating Pangulo. Yung paninira niya sa lahat ng buong administrasyon. Yung paninira niya sa mga tao na nakikita niya na nakikipagmabutihan sa Pangulo at sa administrasyon. Alam naman natin during the campaign of 2025, no, senatorial candidate, no, mga senatorial campaign candidate tuloy, senatorial campaign noong 2025. Alam naman natin, 'di ba? Na pumunta siya sa Manila at siya doon ay with Isko Moreno, no? Syempre kasama si Isko Moreno. Siya si Isko ang mayor noon. Pagkatapos, mga kaibigan, eto, si VP Sara Duterte, kung ano-ano ng mga sinasabi, di ba? Na ito daw si Joel Chua, ganyan-ganyan, o kung ano-anong mga pinaggagawa niya, may hawak siyang apple, sabi pa niya doon sa isang kongresista, ganun daw, isalaksak daw yung apple sa bibig hanggang, alam niyo na, magganon, no? Si Joel Chua. At andun si Isko Moreno. At kita natin, mga kaibigan, na mukhang okay sila. Mukhang tingin na nga natin nun, mukhang si Isko Moreno siguro DDS ito kasi ganyan Tapos meron siya mga parunggit noon, 'di ba, si Isko Moreno, meron siya mga parinig sa mga kandidato ng ating pangulo, 'di ba? Meron siya mga mga parunggit noon si Isko Moreno. Pero mga kaibigan,
Ganon pa man, hindi yun tinake personal ni PBBM. Lahat kasi kay PBBM, mga kaibigan, lahat ng mga nangyayari, ng mga paninira, ng mga kung anong ginagawa ng mga kalaban, hindi niya tinitake ito as personal. Para sa kanya, ay, politika lang yan. So, huwag nating personalin, politika lang yan. In fact, di ba, kapag tinatanong siya about the Aquinos,